Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. Ayan, ipakita ko lang sa inyo yung mga dinagdag ko dito na area. Hala, nasira siya. Sunburn siya guys. Ngayon ko lang ito napansin. Si Brinks Blue ko, or Blue Brinks. Ayan, gumanda ng kulay nito eh. Tapos, ewan ko ba, parang merong damage sa kanya. Ito, yung dahon niya nagkakaroon ng mga bulutong na ewan. Baka merong mites or ewan ko anong nag-infest sa kanya. Pero gumanda na din naman dito yung mga bagong tubo niya. Siguro nga fungus ito. Ayan, mga fungus yung umatake niyan kasi after kong nag-spray ng fungicide ay eto na, gumanda na yung dahon, kuminis. Kaya lang nagka-sunburn. Direct sun kasi dito, tapos hindi ito sila sanay sa init. Ayan, nagkakasunog-sunog. Pero hayaan ko yan, total naman sira na siya. Wala na tayong magagawa dyan. Hantayin na lang natin na mabulok. Yun, kasi matatanggal din yan katagalan. Yung mga sunburn na ganyan, naaalis katagalan. Tapos, ayan, inikot ko para mag-balance. Mag-sunburn na rin dito. Kaloka. Pero yung ito, mga dulo ng dahon niya, ang ganda. Tapos, ito, nilagay ko din, Sabado. Ito, nilipat ko din dito, si variegated na Lactea. Ang ganda talaga niya. Lumaki na yung mga sanga-sanga niya. Tapos, nadagdagan na ulit ng sanga. 3 na. Balak ko nga siyang i-behead dito guys. I-behead tapos i-chop-chop. Actually, i-chop-chop. Pero saka na, ang dami ko pang kailangan gawin. Tapos magdadagdag na naman ako ng itatanim. Kasi mas marami akong kailangang iripat kaysa sa kailangang itanim. Kasi matagal na yung kailangang iripat tapos hindi pa naripat. Tapos ito, nilabas ko din. Kaya lang na dry out yung baby na mas maliliit. Ito na lang malalaki yung natira, yung nag-survive sa init. Ayan, kasi ilang oras pa yung natatanggap nilang araw dito? From morning, mga 9 AM. Direct sunlight na to. Up to 4 or 3, depende sa sikat ng araw. Pero mahaba yung natatanggap nilang direct sun kasi dyan. Tapos ito, si Bianca. Nasunog din pati ito guys. Tingnan nyo yan. Ayan. Inanong ko nga, inikot ko para matabunan nitong si sino nga to? Si Rosette. Si Korean Rosette. Ayan. Para magkakaroon siya ng shade. Para hindi sila masyadong masunog lahat. Tingnan nyo yun. Okay pa naman yung 3 head na to. Ayan. Tapos ito yung nag-bar. Ewan ko kung magugustuhan ba talaga nila dito kasi nasunog na siya. Pero okay lang, hindi ko muna alisin dyan. Tapos ito, dito ko din nilagay. Nagkaka-fungus na siya. Pero, nasprayan ko na to ng fungicide. Luma na to eh, hindi pa rin naman nag-dry out. So, hinayaan ko na lang yan dyan. Okay lang ba na hindi alisin? Kasi hindi pa naman siya nag-dry out. Tapos nasunog. Hindi sanay sa direct sun. Pero hayaan nyo na, masasanay din yan. Tingnan mo, nag-curl na bongga. Sino yan? Si Periwinkle. Si Redline ata. Si Redline. Yung Periwinkle ko na maalam. Na bulok sa ulan. Tapos, naglabas din pala ako ng burrito. Tingnan mo, sunog din si burrito. Lahat ng mga nilabas ko dito na hindi nasanay sa direct sun, nasunog. Yan kasi. Okay lang. Hinayaan ko na nga lang. Bale na masunog siya. Tingnan nyo yan, sunog. Ayan, mga sunog. Kasi nung nagdagay ako ng burrito dito, yun ayan, nasunog din yan. Tapos pinasok ko sa loob. Pero ito, hayaan ko na to. Titingnan ko kung hanggang saan siya aabot. Diba? Kasi wala akong ROS pa na
Ay, oo, meron ako. Gusto ko kasi silang i-ROS dahil mas maganda yung itsura, mas compact, at saka mas mataba. Yun nakikita ko sa iba. Yun lang naman yung nilabas ko din. Ay, oo, ito pala, nilabas ko din. Sunog din. Ayan, si barbecue na variegated, nasunog. Hayaan nyo na. Dito lang yan. Hayaan nyo siyang magtiis. Ito na yung natira ko sa aking Hanakaida na variegated. Yan na lang yung natira. Dahil sa millibugs, ewan ko. Or sa lupa. Basta. Pero ito yung Hanakaida na galing sa flower stalk na na-harvest ko. Ito na yun siya. Dalawa. Pero na maalam na yung mother. Ayun. Yun lang naman yung nilabas ko dito. Ayan. Ayan sila. Ang ganda ng kulay ni Aaron P. Tapos ito, hindi talaga nagkaroon ng bumps pa. Si Osmanthus. Pinugot ko nga pala ito, si variegated silver, Silkville. Nawala yung kanyang variegation, guys. Naka-ROS to matagal na. Matagal na to dito. Ito yung mga heads niya. Ayan. Nintay ko nga ang bumalik yung variegation niya. Nawala. Hindi ko alam dahil ba sa ulan, kaya nawala yung var. Baka bumalik lang din naman. Ay, oo, nilabas ko rin pala to. Hindi ko alam kung tama ba na nilabas ko itong si Cupid. Nasunog din siya. Yung mga dahon na pinatubo ko dyan ay nasunog din. May fungus pala to. Tapos ito nilabas ko din. Galing sa Greenies Gallery. Ayan, ang liit. Pero lumalaki na rin siya ngayon. Hala, nasunog na yung eto ko. Oh, sobrang liit nito dati. Ayan. Tapos, kailangan ko na ata itong ilipat ng tanim. Si Fred Ives na monstrous. Yan na lang din yung natira ko, guys. Parang propagation ko na nga lang yan. Oo, parang leaf propa yan. Kasi na maalam yung mother. Marami yan ng mga maliliit ko na monstrous Fred Ives. Pero hindi ko na alam kung saan na yung iba. Ayun. Tapos, di ba kahit na naka-direction itong si mga jade ko. Ito, at saka ito, at saka ito. Ay, okay lang sila. Kasi nga, nilabas ko sila dito. Wala pa namang araw masyado. So, nakapag-adjust na bago yung tumama ang init na madalas. Tapos, di ba biruin mo si Korean rosette ko. Nagustuhan niya dito sa ROS. Basa pa nga yung soil niya, guys. Oh. As in, basa. Pangit na lang yung pot na pinagtamnan ko. Pero bala ko itong ilipat. Kaya lang, ang dami niya kasi maliliit na baby sa ilalim. At ayokong ma-damage. Kaya hinahayaan ko siya dito. As in, guys, sobrang ganda niya. Tingnan niyo yun. Ang kulay. Ang ganda. Gusto pala talaga ni Korean rosette yung ROS. Bumili kasi ako dati ng as in, sobrang lago na Korean rosette, guys. Pero, namatay siya. Doon ko nilagay sa loob. Tapos, nagka-millibugs. Kaya, yung millibugs ang nakaubos sa kanya. Pero yan, gusto niya ng ROS. Sobra. Parang maparami ko to. Pero wala pa akong balak na mag-propagate. Kasi nga, mas marami akong kailangan gawin. Ito, pwede ko nga itong kunin. Tapos, ipropa. Ito, parang mga flower stalk na A1. Yan, ang liliit kasi. Parang flower stalk. Pero orange kasi or red. Parang red yung flowers nito. Magandang tingnan yung flowers ni Korean rosette. Tapos ito nga pala, guys. Si Banana Pretty ba to? Hindi ko alam yung ID niya. Meron siyang crest. Ayan. Diba ang galing? May crested siya. Pati ito, nag-crest na rin. Hinayaan ko nga lang siyang tumangkad ng ganyan. Since tinanim ko to, dito after niyang mga 1 week ata na nag-adjust dito sa lugar namin, nilagay ko na siya dito. Pero nung nilagay ko siya dito sa area na to, hindi gaanong maaraw. Kaya siguro, nakapag-adjust siya. Gaya ng mga iba dito, eto sila. Ito, parang sabay ata itong binili ko. Hindi ko na maalala, pero parang sabay ko silang nilagay dito, pati si Silkville.
Tapos, yun, hindi siya nagkaranas ng mga sunog-sunog, mga sunburn. Well, hindi siya nakaranas ng ganun. Tuloy-tuloy lang yung kanyang paglago. Yun. Tapos, ayan, may crested. At saka, nakakatuwa lang, di ba? Isang puno lang to eh. Ayan siya dyan. Yun lang yung mga dinagdag ko dito na area na to. Dinagdag or nilagay kasi nga, may inalis ako na yung lagayan ng mga leaf propack ko na nasunog din. Kasi ewan ko ba, ba't ngayon lang yung araw. Ito na yung sinabi ko dati na nag-ala summer yung June. Pero baka gumanti na naman yung init ng araw. Mga ilang days lang. Baka ilang days lang din itong init na to na maibigay or ma-experience ng mga succulents ko. So yun lang guys. Thank you all for watching and see you on the next one and keep growing!